Hilagang rehiyon ng kabisera ng Overgeared Kingdom ng Steim Dukedom ng Hangganan. May nagsasalita at sinasabi nito na napakalamig ng hangganan. Dapat nakinig siya sa mga tao sa Winston, noong sinabihan nila siya na magdala ng fur coat. Napakalamig dito sa buong taon, at ang ilang mga mababang antas na manlalaro ay talagang nagyelo hanggang mamatay. Tila natalo ni Duke Steim ang lahat ng mga halimaw dito at ginawa ang lungsod na ito na pinakamahusay sa hilagang rehiyon. Naisipin na ang mga tao ay maaaring umunlad sa ganitong kalamigan. Ang hilagang mga tao ay dapat maging malakas laban sa lamig. Duke na pala dito si Steim, ito talagang gumawa ng manhwa na ito, di man lang binigyan ng formal na promotion. Back to story, sinasabi ng tindero na ang lahat ng ito ay dahil sa underwear na gawa sa balahibo ng Yeti, na humaharang sa lahat ng lamig, bumili na silang lahat ngayon. Northern Underwear, underwear na ginawa sa pamamagitan ng pagpapatong ng makapal na Yeti na nakatago sa ibabaw ng tela. Medyo hindi komportable, ngunit pinuprotektahan nito ang katawan mula sa lamig. Cold resistance plus 5%, dexterity minus 5%, casting speed of skills involving the lower body minus 10%. Sinasabi ng babae na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng underwear merchant. Ang ideya ng winter underwear ay sapat na nakakatawa, ngunit sino ang bibili ng isang bagay na may ganitong mga basurang option? Sinasabi ng lalaki na ibig sabihin, katawa-tawa lang ang trading dexterity para sa cold resistance. Hindi niya ito magagamit sa isang field na maraming halimaw. Sinasabi ng tindero na walang swerte ngayon, walang nakakakilala sa magandang dilaw na kulay nitong underwear. May nagsasalita at sinasabi nito na ito ay hindi tungkol sa kulay, dahil ito sa mga option kaya hindi ito nabebenta. Sino ang bibili ng ganoong kagamitan? Ito pala si Greed at tinatanong nito kung meron pa siyang mas magandang underwear. Tumayo na ang tindero, at sinasabi nito na ang high quality na underwear ay mahirap gawin, kaya ibinebenta lamang ito sa mga maharlika. Iisa lang ang mananahi na kayang gumawa ng mga Yeti na underclothes. Sinasabi ni Grid na yun underwear master, ibig niyang sabihin, yung tailor. Saan siya pwede pumunta para makilala siya? Sinasabi ng tindero na walang nakakaalam, isang araw bigla na lang itong nawala. Sa isip-isip ni Grid na hindi niya rin siya mahanap dito. Gaya ng inaasahan mula sa isang advancement quest, ilang lugar na ang napuntahan niya. Ngunit mahirap makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Wala siyang ibang pagpipilian, bagamat kailangan niyang hanapin ito ng mabuti, kung gusto niya ang underwear blueprint. Nakakainis ang pakikitungo sa mga manlalaro, kaya itatago niya ang damit na ito. May nagsasalita at sinasabi nito na narinig niya ba? Na may ilang mga kainahinalang lalaki na nagtatanong kung nasaan siya. Dapat ay masaya siyang makitang alerto ang buong lungsod, sa takot na hindi nila maisuot ang kanyang underwear. Count Bruno, renowned noble of frontier, sinasabi ni Count Bruno na syempre, walang nakakaalam ng katotohanan na nandito siya. Fatima, advanced tailor, tinatanong ni Fatima kung bakit niya ginagawa sa kanya ito, Count Bruno. Nagbenta siya sa kanya ng underwear na ginawa niya ng maraming beses. Sinasabi ni Count Bruno na ang kanyang functional underwear ay may potensyal na kumita ng bilyon-bilyon mula sa mga maharlika. Kailangan niyang ibigay sa kanya ang mga diskarte sa paggawa ng underwear para sa kanya at para sa kanyang negosyo. Sa isip-isip ni Count Bruno na siya si Bruno, siya ay isang pinagkakatiwalaang kanang kamay at pinagkalooban ni Steim ng title na Count, pagkatapos niyang maging isang duke ng Overgeared Kingdom. Tinatanong ni Fatima kung alam ba ni Duke Steim ang tungkol sa bagay na ito. Sinasabi ni Count Bruno na Steim, bakit niya ibabahagi ang kanyang kinabukasan sa isang taksil na nagtaksil sa maharlikang pamilya para sa kanyang kapakanan. Sa isip-isip ni Fatima na walang kinalaman si Duke Steim sa likod nito. Ibig sabihin, siya ay bahagi ng organisasyong tumatanggi sa kasalukuyang awtoridad ng hari. Sumisigaw at tinatanong ni Fatima kung sumali ba siya sa Anti-Grid Alliance. Sinasabi ni Count Bruno na wag siya kasing magtaka. Muntik na silang mabura dahil kay Chris at kay Steim, pero buhay pa din sila. Loyal lang sila kay Grid sa ngayon, higit sa 10% ng mga overgeared nobles ay ang kanilang mga kakampi. Kailangan nila ng mas maraming pera para patayin si Duke Steim at eliminate si Grid, para mabawi nila kung ano ang kanila. Mamamayan rin siya ng Ethnal, kaya dapat niyang italaga ang kanyang sarili sa kanyang tinubuang lupa. Sumisigaw at sinasabi ni Fatima na ano,
muli niyang itatapon ang kanyang mga tao sa digmaan upang masatisfy ang kanyang mga ambisyon. Hindi niya maibabahagi ang kanyang mga teknik sa mga taong ganyan. Sinasabi ni Count Bruno na siya ay isa lang na tailor, at nang ahas na ilagay ang kanyang maliit na pride, bago ang kanyang bayan. Wala siyang pinagkaiba sa traidor na si Stime, subukan ng kanyang makakaya upang matiyak. Kung hindi niya ibibigay ang mga blueprint, baka siya ay magyelo o mamatay sa gutom. Sa castle ng Frontier, sinasabi ni Duke Stime na sa wakas nakahanap na siya ng clue. At batid ni Grid na oo, dahil ito sa kanya, father-in-law. Ang pangalan ng tailor ay Fatima, huli siyang nakita malapit sa mansyon na pag-aari ni Count Bruno, at ito ang kanyang malapit na tauhan. Sinasabi ni Duke Stime na matigas siya, pero sobrang tapat kaya sapat na ang tiwala niya sa kanya para ipagkatiwala sa kanya ang internal affairs. Sana lang hindi siya nasangkot sa seryosong bagay, ngunit gayunpaman, paano nais ng hari ng isang bansa na matuto ng isang bagay tulad ng paggawa ng underwear? Sinasabi ni Grid na alam niya naman na lagi siyang down para matuto ng kahit ano. Anyways, excited na siya na makilala ang kanang kamay niya. Sa real world, may nagsasalita at sinasabi nito na sige, tumigil na sa pagkuha ng larawan. Ito ang sikat na Yangwu Building, ito ay isang napakatahimik na kapitbahay, hanggang pagpasok sa building. Itinutulak ng mga mangangalakal na ang pangalan ng kapitbahay na ito ay palitan ng Grid Neighborhood. Sinasabi ni Sihi na istorbo sila, hindi naman kasi sila may panda sa bahay. At batid ng classmate ni Sihi na cute ang panda, pero hindi cool. Sinasabi ni Sihi na napakaraming tao ang humihiling sa kanya na ipakita ang kanyang mukha, na sinasabing malayo ang kanilang pinuntahan dito upang makita siya. At batid ni Yerem na nakakatakot na ang nasa paligid niya ngayon. Paano kung matuklasan ng mga tao ang kanyang personal na impormasyon at ibahagi ito sa internet? Sinasabi ni Sihi na mahinhin ba siya dito, Miss Sexy High School Girl? Sinasabi ni Yerem na so naglalaro na siya ngayon, Saintess Ruby. May tumawag sa nickname na Ruby at nagulat naman dito si Sihi. Ito pala si Hao at sinasabi nito na napakagaan ng loob niya na makilala ang isang taong kilala niya. Bigla naman namula si Yerem at sinasabi nito na Hao. Holy cow, ang gwapo niya, sinasabi ni Sihi na hello. Ano ang nagdala sa kanya na pumunta dito sa Korea, Hao? Sinasabi ni Hao na gusto niyang makita si Grid para pag-usapan ang tungkol kay Kraugle. Dumating siya dito ng 1 oras at 15 minuto kaysa sa nakatakdang oras. Hindi ba pwede makita si Grid? Namula na din si Sihi at sinasabi nito na medyo busy ang kapatid niya. Kailangan niyang maghintay hanggang mag-log out siya. Bumubulong si Yerem at sinasabi nito na makipagkwentuhan kaya muna sila sa kanya habang naghihintay. Sinasabi ni Hao na hindi ito maaaring makatulong, kung gayon. May masarap bang coffee shop sa paligid? Sinasabi ni Sihi na wala siyang masyadong alam sa kape dahil estudyante pa siya. Bumubulong at sinasabi ni Yerem na may magandang kafe na gumagawa ng tasty lattes doon. Tara na, sa isip-isip ni Hao na si Grid ay dating kalaban niya. Ngunit ngayon ay mas matagal niya na siyang makikilala. Nagbago na ang mga panahon, kailangan niya ring magsikap. Pinaghahampas ni Sihi si Yerem at sinasabi nito na alam niya na gwapo siya, pero huminahon lamang sila. Umiiyak si Yerem at sinasabi nito na isang malupit na santo. Sa mansion ni Count Bruno, nasa harap na si Grid, at sinasabi nito na ito ang pangalawang pinakamalaking gusali sa hangganan. Ang kadakilaan ng kanang kamay ng kanyang father-in-law. Kung siya ay may mahusay na katayuan kaysa sa kanyang father-in-law, ipinagkatiwala sa kanya ang panloob na gawain, dapat niyang malaman ang tungkol kay Fatima. Pinatigil naman siya ng guard, at sinasabi nito na wala siyang narinig na may darating na guest. Ano ang kanyang negosyo? Sa isip-isip ni Grid na tulad ng inaasahan sa isang lupa na puno ng mga halimaw. Ang disiplina ng mga sundalo ay mabuti at nakakatiyak. Tinatanong ng isang sundalo na kung sino ang lalaking ito. Magaan ang suot niya, at batid ng isang sundalo na huwag niyang pababayaan ang kanyang guard. Maaaring siya ay isang humanoid na halimaw na immune sa lamig. Sinasabi ni Grid na buksan nila ang gate, sinasabi ng system na ang hari ay ganap na may awtoridad sa loob ng kanyang sariling teritoryo. Nagulat naman dito ang sundalo at sinasabi nito na aking kamahalan. Pakiusap, pumasok na sila agad, sabihin ang balita na ito sa Count. Sa kulungan ni Fatima, sinasabi ni Count Bruno na nakapagdesisyon na ba siya sa sagot niya. Ibibigay niya ba ang mga blueprint at iiwan niya ang lugar na ito?
O gusto niyang mawala ang kumot na hawak niya? Sinasabi ni Fatima na ibibigay niya ang blueprints. Sinasabi ni Count Bruno na sa huli, sumuko pa rin siya ng ganito. Ang mga taong tulad niya ay palaging pinipili ang mahirap na paraan para sa wala. Hindi niya na kailangang sabihin sa kanya kung ano ang sasabihin kay Duke's Time. Sinasabi ni Fatima na ngunit, dahil ang pagsasaayos ng functional na underwear ay nangangailangan ng paggamit ng mga komplikadong pamamaraan, ang pagkuha lamang ng mga blueprint ay hindi sapat. Sinasabi ni Count Bruno Mars na mayroong hindi mabilang na mga bihasang tailor sa kontinente, kaya itigil ang pag-iisip na siya ay espesyal. Sumisigaw ang sundalo at hinahanap ang Count, at sinasabi nito na ang kamahalan ay binisita ang mansyon. Nagulat naman si Count Bruno Mars at sa isip-isip nito na ano na ang gagawin niya ngayon. Nandito siya, nandito ba siya para hulihin siya, ang pinuno ng Anti-Greed Alliance. Hindi niya akalain na mahuhuli niya siya ng ganito kabilis. Ang kanyang intelligence network at puwersa ay tunay na hindi makapaniwala. Hindi siya naging hari para sa wala, sinasabi ni Count Bruno na haharapin niya siya at bibili ng oras. Samantala, palihim ang buong hukbo sa isip-isip ni Fatima na nandito ang kamahalan. Pumunta ba siya dito, at alam ba niya na nahuli siya? Nakarating na ang Count Bruno sa kinaroroonan ni Grid, at nakita nito si Grid na naglalagay ng kahoy sa apoy. Napansin naman ito ni Grid at sinasabi nito na siya pala si Count Bruno. Pinagpapawisan naman si Count Bruno, at sa isip-isip nito na paano siya kumikilos ng ganyan, sa kabila ng alam niya na siya ang leader ng Anti-Greed Alliance. Parang hindi lang swerte ang pagpigil sa Golem Invasion. May isang bagay na kakilakilabot sa kanyang momentum. Pero nasa bloodline ng isang tao ang dignidad, ang isang hari ay isang sagradong simbolo na dapat tumayo sa harap ng mga maharlika. Hinding-hindi niya kikilalanin bilang hari ang mababang tao na tulad niya. Nagbigay-pugay si Count Bruno, at sinasabi nito na nahihiya siyang salubungin ang kanyang kamahalan sa ganitong karumal-dumal na tirahan. Sinasabi ni Grid na hindi ito karumal-dumal na tirahan talaga. Ang lugar na ito ay kasing enrandi ng isang palasyo. Sa isip-isip ni Bruno na hindi na kailangang ikumpara ito sa isang palas. Ang kanyang mga salita ay puno ng mga tinik, hindi alam ni Duke's Time o maging ng emperador na siya ang pinuno ng alyansa ng mga rebelde. Tunay na walang katotohanan na katalinuhan, hindi niya mapigil ang matawa. Sinasabi ni Bruno na pwede ba siyang magtanong kung paano niya nalaman. Sinasabi ni Grid na parang alam niya na kung nasaan si Fatima. Hindi na kailangang magtaka. Pumunta lang siya dito dahil narinig niya, na huling nakita si Fatima sa paligid ng mansyon na ito. Kaya nasaan si Fatima, kinakabahan na si Bruno, at sa isip-isip nito na nalaman niya ang tunay niyang pagkatao sa pamamagitan lamang ng kung paano niya dinukot si Fatima, para makakuha ng pondo sa digmaan sa pamamagitan ng kanyang negosyo. Nakakagulat na insight, at higit pa rito, mabait siyang nag-alala tungkol sa kaligtasan ng isang tailor. Kung royal bloodline siya, baka nanumpa na siya sa kanya. Sinasabi ni Bruno na hindi siya sigurado, talagang pumunta si Ma'am Fatima dito para sa supply procurement, pero sa pagkakaalam niya, umalis agad siya pagkatapos. At sa isip-isip nito na nagsimula na siyang maging curious kung paano niya pamamahalaan ang bagong kaharian. Sa isip-isip ni Detective Conan na dito ang huling nakita si Fatima, pero hindi ito alam ng may-ari ng mansyon na ito. Kaso ganun ba, ang salarin ay nasa mansyon na ito? Pinag-utos ni Grid na tipunin ang lahat sa mansyon na ito. Tatapusin niya na ito ng mabilis, sa isip-isip ni Count Bruno na ano. Tatapusin niya na ito ng mabilis, 3,000 sa kanyang mga kawal at 30 kabalyero. At ang sarili niya, na ilang dekada nang nagtatrabaho sa tabi ni Duke's Time, parang alam niya na, ito ang kapangyarihan ng nakatalo sa dakilang demonyo. Gayunpaman, walang ganap na bagay sa larangan ng digmaan, yan ang katotohanan ng larangan ng digmaan at ang disiplina ng isang general, tanging isang lehitimong hari ang maaaring pilitin ang marangal na sword, na nagbabantay sa kaharian sa loob ng maraming siglo na magpasakop, hindi siya ang kanyang hari,